Sa loob ng sasakyan ay nanatiling tahimik pa rin si Kriza. Hindi niya pinansin ang panakanakang sulyap ng asawa sa kanya kahit nakikita niya yon sa gilid ng kanyang mga mata. Natatamad siyang magsalita. Nasa labas lang ng sasakyan ang kanyang paningin. Sa malabong lugar na kanilang binabagtas, inisip na sana pala inamin na lang nila ang tunay niyang kalagayan kanina sa ina at kapatid ng asawa. Pagkakataon na nila yon. Maintindihan naman siguro ng mga ito kung malalaman nila ang tunay niyang kalagayan. Hindi na rin niya kailangan pang magtago. Kaso, ayun nalusutan pa rin nilang mag-asawa sila. Mrs. Bentacourt, anong iniisip mo? Mukhang ang lalim naman yata niyan. Gagap ni Nick sa isa niyang kamay na malamig pa. Naninibago siya sa pananahimik ng asawa. Kanina ka pa dyan tahimik. Iniisip mo ba yung nangyari kanina? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para magpa-check up? Just to make sure lang na ayos ang baby natin. Malambing na tanong pa ng abogado na pinisilpisil ang palad niya. Nilingon na siya ni Krisa na mabilis nang iniiling ang kanyang ulo. Wala pa ring buhay ang mga mata, yung tipong pagod na pagod at kailangan na niyang magpahinga. Ganun palagi ang itsura ng babae. Bagay na kapag nakikita ni Nick hindi niya mapigilan ng mag-alala. Parang lagi kasing may sakit. Hindi, ayos lang ako. Hindi bang sabi ng doktor, normal lang naman ang ganito? Bakit ang tahimik mo? May gusto kang kainin? Come on baby, sabihin mo lang sa akin. Kilala mo ko, I can give you anything you want. Kung gusto mo ng itlog na maalat mula sa Davao, ibibigay ko sa'yo. Muling umiling si Krisa na inihilig ng ulo sa isang braso ni Nick upang maglambing. Noong nakaraan kasi nag-crave siya bigla ng mangga, pero dapat sa Baguio yun bibili ng kanyang asawa. Wala rin, nanlambot na lang talaga ako. Gusto ko nang matulog, wala akong cravings ngayon kung hindi yon. Hindi sumagot si Nick na marahan ng hinaplos ang isang pisngi ng asawang nakasandal sa braso niya. Mukhang wala ngang energy ang asawa sa mga cravings. Hindi na lang niya ito kinausap ng kinausap. Malapit na tayo sa bahay, pagdating natin matulog ka na. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain paggising mo. Hindi ba favorite mo ang Mexican food? Mag-order ako mamaya. Anong gusto mo? Korean food, attorney. Alright, kung anong gustong kainin ng asawa ko, yun na rin ang kakainin ko. Dadamayan kita. Ngumiti si Krisa na biglang nabuhayan ng loob nang marinig ang sinabi ng asawa. Hindi ito fine ng Korean food. May kinakain ito pero bilang lang sa kanyang daliri sa kamay kung ano yon. Higit sa lahat, ayaw nito ng Korean noodles na favorite niya. Noong nakaraan kasi siya lang ang kumain ng in-order nilang Italian food dahil umano'y ayaw din ni Nick. Ngayon sinabi ng asawa na kung anong kakainin niya, yun din ang sa kanya. Parang bigla iyon na naging source ng lakas at happiness ni Krisa. Talaga? Yap, here is my phone. Mamili ka ng pagkain ipapagrab natin. Gawin mong good for two. Parang hindi na himatay na kinuha yun ni Krisa. Maaliwalas na ang mukhang nag-scroll upang mamili ng kanilang pagkain sa mag-asawa. Hindi naman nakaligtas yun sa paningin ni Nick na namanghana naman sa mood swings nito. Kung kanina wala tong energy, parang biglang na numbalik na yun bigla. Siguradong papasok ka sa music center? Wag na lang kaya muna. Bakit wag? Papasok ngayon si Miss Jen. Hindi ba't kailangan ko siyang makausap? Kapwa bihis na sila noon. Napag-isip ni Krisa na sumabay na sa asawa. Natatamad siyang mag-drive. Hindi naman siya pinagbawalan ni Nick. Natuwa pa nga doon ang abogado na makakasama pa siya nito. Worried ka ba na baka mahimatay ako ulit? Hindi na yun mangyayari. Yakap ng babae sa bewang ng asawa matapos nalagyan niya ito ng necktie sa leeg. Naupo na siya sa gilid ng kama. Feeling ko nasikipan lang ako kahapon kung kaya ako nahimatay. Isa pa pressure din, tapos yung ibang damit ang sikip na nga, ang pangit pa ng designs. Mabaho rin ang amoy ng area. Ayun, naghalo-halo na sila. Paliwanag niya pa. Sure ka? Oo nga, saka kakausapin ko na rin si Miss Jen. Hindi ba't gusto mong sumama ako sa office mo? Heto na nga kakausapin ko na siya ng tungkol sa pag-handle niya doon. Papasukin mo na ako, attorney. Walang nagawa si Nico hindi hayaan ang gusto ng asawa. Wala naman siyang ibang magagawa. As if naman, kaya niyang tanggihan ko anong hihilingin nito sa kanya. Kahit nalabag yun sa kanyang kalooban. Ngayong buntis ang asawa, kailangan niya ng mahabang pasensya. Gusto ko rin pating personal na sabihin sa kanya na malapit na tayong ikasal. Huminga lang ng malalim si Nick na tinignan ng malalim si Krisa
na parang iiyak na doon oras na hindi niya pagbigyan sa kanyang gusto. Pinatayo niya na ito dahil nanatili pa itong nakaupo sa kama habang nakayakap sa kanyang bewang. Nagpapabigat, inaartehan na naman siya. Oo na, halika na, tumayo ka na dyan. Sabay nilang nilisan ng penthouse. Nakita pa ni Chris ang makahulugang tingin naman ng Esperanza sa kanilang mag-asawa nang gustong pag-alis nila ay kakakit lang nito galing sa pagtatapon ng basura. If you need anything o kahit anong gusto mong kainin, tawagan mo lang ako ha. Masuyang sabi ni Nick sa ulo. Ni Krisa nang marating na nila ang harap ng music center. Oo na, nakailang sabi ka na sa akin yan habang nasa biyahe tayo. Ikaw atang naglili. Worried lang ako na hindi mo makuha ang gusto mo at makain ang cravings mo. Hindi na nagreklamo pa si Krisa na tinaniman na ng halik ang labi ng asawa at lumabas na ng sasakyan. Hindi sila matatapos sa paalamanan kung hindi siyang maunang bababa doon dahil tsak na hindi to aalis. Bye, see you later. Susunduin na lang kita dito mamaya after ng work. Okay, I love you. I love you too. Ingat kayong dalawa buong maghapon. Muling kaway ni Nick bago umalis. Napahawak na sa kanyang dibdib si Krisa nang biglang magulat sa tumapik sa balikat niya. Kabayong tumalon. Malakas na humalakak si Miss Jen na makahulugan siyang tinignan. Mula ulo hanggang paa. Pinalo niya rin pabalik ang babae na sa paningin niya ay mukha yatang pumayat ng kaunti. Matamlay din ito. Nakakagulat ka naman, Miss Jen. Napaka-sweet niyo naman ni Atty. Bentacourt. Kailan ang kasal ha? Namula na doon ang mukha ni Krisa na kinagat-kagat na ang labi. Halatang kilig na kilig. Wait, tumaba ka rin yata ngayon, Miss Aguilon. Siyempre nasa tamang tao na ako eh. Mayabang na sagot ni Krisa, mahinang tumawa lang si Miss Jen na humakbang na papasok ng music center. Sumunod si Krisa. Masaya ako para sa iyo, Miss Aguilon. Nahanap mo ng taong kabiyak ng kapalaran mo. Nagtaka na si Krisa nang sumapit ang lunch at tila ba walang ganang babaeng kaharap niyang kumain. Maputla rin ito na noon lang niya napansin. Nang mag-snack time sila after ng lunch ay doon napagtanto ng babae na parang may mali sa itsura nito. Hindi niya na mapigilan na sariling titigan pa ito ng mabuti upang suriin kung anong mali sa itsura ng babaeng kasosyo niya sa music center niya. Ayos ka lang ba, Miss Jen? Kailangan mo pa ba ngayon ng vacation leave? Napatitig na sa mukha ng babae si Krisa nang kunin nito ang kanyang kamay na nakapatong sa table. Ilang beses na kumibot-kibot ang bibig nito na tila ba may nais sabihin. Napakunot na ang noon ni Krisa nang bitawan ni Miss Jen ang kamay niya at iniwas sa mga mata na parang may tinatago siya. Miss Jen, muling untag niya sa kanya na sumasama pa ang kutob. May sasabihin ka ba? Maliit na ngumiti lang ang babae, hinarap na ang baso ng kanyang juice. Dinampot na yon at tuminom. Ayos lang ako, Miss Aguilon, huwag mo akong alalahanin. Naburo pang mga mata ni Krisa sa kanya, higit pang naging kuryoso sa tinatago nito. Handa ako makinig, Miss Jen. Mahaba-haba pang break time natin, sipat niya sa relo. Muli siyang hinarap ng babae. Namumuo ng luha nito sa kanyang mata na nagpabahala na kay Krisa. Kinakabahan na siya sa kakaibang ikinikilos nito. Hindi niya na ito maintindihan. Spill it, gaya ng sabi ko handa ako makinig. Sambit ni Krisa na nakatingin pa rin dito. Lumakas ng pintig ng puso ni Krisa nang makita niyang mangilid ang mga luha ni Miss Jen. Sigurado siya, 100% na may problemang dinadalang kaharap na babae. Miss Aguilon, may sakit ako. Anong klaseng sakit? Yung plano niyang pagsasabi dito na siya na munang bahala sa music center ay agad nang lumipad sa isipan ni Krisa. Nabaling ang buong atensyon niya sa sakit na sinasabi ng babae. Kailangan mo mag-file ng sick leave. Cancer. May cancer ako sa bituka. Parang bulong lang pero dinig na dinig yun ni Krisa na naging dahilan upang ilang segundo siyang mabingi at parang imposibleng narinig niya. Hindi totoo at binibiro lang siya ngayon ng babae. May stomach cancer ako, Miss Aguilon. Nanginig ng boses ng babae. Pagkaraan ng ilang minuto at nanginginig ang kamay, ay binaba na ni Chris ang baso ng juice na hindi pa niya nagagawang bawasan. Natutup na niya ang bibig. Gulat na gulat pa rin. Sandali, Miss Jen. Ang ibig mo sabihin ay cancer ang sakit mo at hindi lang. Hindi na nagawang ituloy pa ni Krisa na nangilid ng mga luha. Sobrang emotional niya ng mga sandaling iyon. Dumagdag pa ang hormones na kanyang paglilihi.
Sigurado ka ba dyan? Humingi ka ba ng ibang opinyon sa ibang doktor? Baka mali lang sila. Sinalo ng mga daliri ni Chris ang bawat patak ng kanyang mga luha na hindi niya mapigilan. Hindi inalis ni Miss Jen ang mga tingin sa babae. Naninibago siya sa pagiging emotional nito. Ilang doktor nang nakausap ko, ilang hospital nang napuntahan ko. Ganun at ganun pa rin ang resulta. Galing na rin ako sa ibang bansa dahil baka nagkakamali lang sila dito. Umiling ang babae na lalo pang bumasag at napapigat sa puso noon ni Krisa. Iisa ang sinasabi nila, gusto kong pumunta ng Switzerland upang doon magpagaling kaya lang ayaw kong ibigay ang shares ko dito sa music center. Gusto ko sanang ipagkatiwala yun sa'yo, Miss Aguilon. Wala akong ibang requirements na hihilingin basta makuha ko lang ang aking pinuhunan. Hindi masundan ni Chris ang sinasabi ng babae kahit na ang linaw noon. Hinawakan itong kanyang kamay. Ang nais kasing gawin nito ay ang makuha ang shares niya na ibinigay niya sa music center. Kumbaga, binibenta nito yun ng walang tubo. Yung binitawan lang na halaga. Miss Jen, ayaw ko sana pero kakailanganin kong halagang yun sa pagpapagamot ko sa ibang bansa. Napahikbi pa si Krisa na nanginig ng labi. Dumami pang bagsak ng kanyang mga luha. Kung mabibigyan mo sana ako ng kahit na kalahati sa perang binitawan ko, ayos na yon. Hindi na alam ni Krisa kung anong sasabihin sa babae. Masyadong mabigat ang nalaman niya, nawalan siya ng gana hanggang mag-uwian. Hindi niya alam kung paano sasabihin yun sa asawa. 10 milyon ang halaga ng shares na doon ni Miss Jen. Saan naman siya kukuha nun? May pera siya pero nasa music center din yon. Madali lang naman sana kung sasabihin niya kay Nikito. Kaya lang baka mamaya hindi to pumayag tapos sumama lang ang loob niya. May saving siya pero hindi niya pwedeng galawin iyon dahil inilayaan niya yun in case na muling madala sa ospital ang kanyang ama. Hindi niya pwedeng basta na lang yun lustayin dahil may mas mahalagang pinaglalaanan siya ng halagang iyon. Nakausap mo ba si Miss Jen? Tanong ni Nick habang kumakain sila ng dinner. Umiling si Krisa. Ayaw niyang pag-usapan nilang babae dahil sumisikip ang dibdib niya. Mrs. Bentacourt, alam ko may problema ka. Ano yun? Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Pagkatabing nakahiga na sila, pansininig ang pananahimik ng asawa na nakakapanibago. Mula kasi nang mabuntis ito, ay ang dami na nitong kwento bago sila matulog at naiiba ang gabing iyon. Tulala ito na halatang may malalim na iniisip, bagay na kailangan niyang alamin. Chris, stress ka ba sa trabaho? Nag-aalala kung baka makaapekto yan sa batang dinadala. Humarap na si Krisa kay Nick na kanina niya pa tinatalikuran upang huwag siyang kulitin. Ayaw niya rin itong kausapin. Na makitang hilam na sa luha ang mga mata ng asawa ay mabilis nang napabangon si Nick. Hindi niya maintindihan kung bakit punong-puno ng namuong luha ang mga mata ng asawa niya. Hey, bakit ka umiiyak? Bumaba ito ng kama at tatakbong tinungo ang switch upang buksan ng ilaw. Naka-lampshade na lang kasi sila noon dahil handa na silang matulog. Muli siyang bumalik sa kama upang mahigpit lang na yakapin ang asawa na nakatunog ng munting pag-iyak. Hush baby, ano bang problema? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May kakainin ka ba na hindi mo masabi sa akin? Ano bang kailangan ng asawa ko? Natataranta ng tanong ni Nick na hindi alam ko anong uunahin para patahanin na to. You can get everything naman, hindi ba? Everything, Chris. Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Krisa na yumakap na sa asawa. Pinatong ng baba niya sa isang balikat nito at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Nabasaan ng balikat ni Nick na kanyang mainit na mga luha. Marahang hinagod ni Nick ang likod ni Krisa. Pilit pinapagaan ang pakiramdam. Kapag hindi mo pa sinabi sa akin kung anong problema, dadalhin na kita ngayon sa ospital. Lumakas ng iyak daw ni Krisa na lalong ikinagulantang ni Nick. Humahagulon na kasi ang asawa na akala mo ay inapi niya at pinagbuhatan ng kamay. Hindi lang basta hikbi yun. Pumapalahaw na to. Chris naman. Si Miss Jen, attorney. Si Miss Jen. Hindi magawang ituloy ni Krisa na dinaan sa pag-iyak. Kinalas ni Nick ang yakap niya sa asawa at hinawakan ng magkabila niyang balikat. Pilit niyang hinagilap ang mga mata ni Krisa na natatakpan na ng kanyang masaganang mga luha. Patuloy pa siyang umiyak. What about her? Sabihin mo, bakit ganyan ka kumakaiyak? Ano bang nangyari sa kanya ha? Hindi humihingan tanong ni Nick sa asawa. Mas lumakas pang pag-iyak na akala may iiwanan na siya. Sa pagitan ng pag-iyak ni Krisa ay nagawa niya sabihin kay Nick ang lahat ng kanyang problema. Kahit na paputol-putol pa ang kanyang boses. Pinakinggan naman siyang mabuti ng asawa, pilit na iniintindi kung saan galing ang baha ng kanyang emosyon.
Humigpit pang yakap niya sa asawa habang pinapakinggan. Ito na parang batang nagsusumbong sa kanya dahil lalo pang bumaha ang mga luha ni Krisa. Lahat ay kanyang sinabi. Maging ang sakit ni Miss Jan inabanggit nito sa asawa na mataman pa rin nakikinig at walang anumang imik. Nakatitig lang siya sa mukha ng asawa kung saan nakabalatay pa rin ang sakit. Naiintindihan niya ito para na kasing pamilya ang trato ng asawa sa kanyang kasosyo. Ang akala pa naman niya kung ano nang nangyari at ganun na lang ito kung pumalahaw ng iyak. Walang arting ginawa ni Nick na pamunas ang uhog ng asawa at luha ang laylay na suot niyang pantulog ng damit. Malayo kasi ang tissue at may hirapan pa siyang kunin yun kung yun. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang huwag mag-react ng negatibo sa ginawa ng asawa, kahit pa pinag-aalala siya nito. Kung tutuusin ay ang babaw lang itong problema ng kanyang asawa. Ngunit dahil buntis ito, malamang ibang gagawa ng mga hormones nito, kung kaya naman pinilit na lang niya yung intindihin. Yun lang bang pinoproblema ng Mrs. Bentacourt ko? Malambing na hagod ni Nick sa ulo ng asawa. Gusto niyang maramdaman ng asawa na hindi ito nag-iisa at palagi lang siyang nasa tabi nito. Makailang beses niyang pinalis gamit ang likod ng palad ang mga luha ng kanyang asawa na mabigat na sa kanyang dibdib na makita pa, kaya lang ay wala siyang ibang magawa kung hindi ang panoorin lang itong bumaba. Tahan na. Ang simple lang naman noon, Mrs. Bentacourt. Hindi mo kailangan paluwain ng iyong mga mata, kakaiyak. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay bibigyan kita ng kailangan mong halaga. Napaayos na ng upo si Krisa sa kanyang narinig. Hindi makapaniwalang makukuha niya yun agad. 10 milyon? Tiningala ni Krisa hindi makapaniwala sa sinabi ng asawa. Ganon-ganon lang ba nagbibitaw ang asawa niya ng pera? Malaking halaga yon. Hindi basta-basta lang ang halagang iyon. Walang pakundangang tumango si Nick. Yun ang halagang sinabi nito, kaya bakit siya nagtatanong? Inisip ba ng kanyang asawa na hindi niya kayang ibigay iyon? Hindi siya nito tutulungan sa problema? May baka pa bang kailangan bukod sa 10 milyon? Sabihin mo lang sa akin, baby. Hindi mo kailangang mamroblema pagdating sa pera. Meron tayo nun kahit na gaano pa kalaki ang kailangan. Ganun na lang ang iling ni Krisa. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na bibigyan siya ni Nick ng ganong kalaking halaga, ng ganong kabilis. Yung tipong hindi man lang ito nag-iisip na baka nilaloko lang niya ito at pineperahan kahit pa sabihing asawa na siya nito. Ang bilis nitong magtiwala ng pera sa kanya. Kaya tumahan ka na. Ang liit ng problema mo, wag mo na akong pag-alalahanin ng ganong kanina, ha? Malambing pagsaad ni Nick na hinawi ng hibla ng buhok ng asawa na dumikit sa malagkit na mukha nito. Hindi mo kailangang umiyak. Para ka namang bago. Kung may problema ka lalo na sa pera, sabihin mo lang sa akin. Magagawa natin agad yan ng solusyon. Hindi yan mareresolba ng luha lang. Nakahinga na ng maluwag doon si Krisa. Natatawa na sa kanyang sarili kung bakit kailangan pa niyang pasamain ang loob niya. At umiyak kung mareresolba rin naman pala kaagad ng asawa ang problema. Nag-aalala kasi siya na hindi siya nito pagbigyan. Nakalimutan niya nga palang si Nick ito. Shit, grabe ka kung umiyak, Chris. Akala ko naman kung ano na nangyari sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ang kabog ng puso ko kanina, kulang na lang ay atakihin ako sa puso sa'yo. Doktor, kailangan ba ni Miss Jan ng doktor? Alam mo na may mga kakilala kong pwedeng abalahin. Umiling si Krisa. Sa Switzerland siya magpapagamot. May doktor na siya doon. Sige. Kung kailangan niya ng doktor, sabihin mo sa akin. Matutulungan ko rin siya sa bagay na yon. Hindi na nagsalita pa si Krisa na ninilnok ng laway. Ginagalang niyang desisyon ni Miss Jan pagdating sa bagay na yon. Mahina siyang umubo-ubo. Nanuno yung lalamunan niya ng dahil sa pag-iyak na ginawa. Matapos nababaan ang temperature ng aircon upang maibsan ang pawis ng asawa na hindi na kinaya ng aircon. Bumaba si Nick ng kama at nagtungo na sa labas ng silid. Pagbalik niya, may dala na itong isang baso ng maligamgam na tubig para sa kanyang asawa. Tinanggap naman yun ni Chris at ininom din niya kaagad. Pagkatapos noon ay malambing nang yumakap siya sa bewang ni Nick. Okay ka na? Hindi na masamang pakaramdam mo? Tumango si Krisa na hindi na makatingin ng diretso sa asawa. Nahihiya na siya. Sa susunod, wag ka nang iiyak ng ganun, ha? Paano kung inatake ako sa puso? Akala ko naman kung napano ka na. O hindi kaya ang baby natin sa tiyan mo? Huwag mo nang uulitin yun, ha, Mrs. Bentacourt? Paulit-ulit na tumango si Krisa. Muling nahiga ang mag-asawa upang ituloy ng pamamahinga. Hindi mapuknat sa katawan ni Nick ang yakap ni Krisa ni isiniksik pang sarili sa kanyang asawa.
Iniisip ng babae na ano na lang kaya ang gagawin niya kung wala sa kanyang tabi ang asawa. Baka nabaliw na siya. Ako na rin ang bahalang mag-ayos ng shares niya upang maging legal ang pag-transfer nito sa pangalan mo. Kailangan niya yun. Masuyong halik ni Nick sa noo ng asawang nakaunan na sa isang braso niya. Sa pangalan ko? Hindi sa pangalan mo? Sa'yo naman yung perang ibibili ko ng shares niya. Sa'yo na. Nakalimutan mo yatang mag-asawa tayo. Kung anong nasa pangalan mo parang akin na rin yun. Kung anong nasa pangalan ko, sa'yo na rin. Hindi ba't iisa lang tayo mula nang maging mag-asawa? Isiniksik pa ni Chris ang mukha niya sa kilikili ni Nick na nakangisin na inamoy-amoy ang natural nitong bango. Mahinang tumawa na lang doon si Nick na napailing na lang ng ulo sa kalokohan nito. Grabe ka na baby namin ng mommy Chris ha? Baby talk at magaang haplos at Nick sa may bandang puso ni Krisa. Napakislot na doon ang babae sa dalang init ng palad nito. Bilisan mo nang lumaki dyan at nang makalabas ka na. Huwag mo nang pahirapan pa ng sobra-sobrang mommy Chris, baby namin. Hindi pa siya buo. Paano kanya maririnig? Wala pa siyang tenga. Dugo pa lang siya, attorney. Dilat ng mga mata ni Krisa na hinawakan na rin ng isang palad ni Nick na nakahawak sa kanyang puson. Huwag mo siyang madaliin. Kailangan para kasi natin siyang dagdagan ng kasama sa loob para mas ganahan siyang magpalaki agad. Double meaning na sambit ni Krisa nang umisi pa ng malaki. Umayos na ng higa si Nick na niyakap ng asawa na malakas lang na tumawa ng halikan sa leeg. Ganun ba yon? Hindi kaya suntokin niya ang pinanggalingan niya kapag nakita niyang pumasok to. Pabiro siyang sinabunutan ni Krisa dahil umaandar na naman ang pagiging maloko ni Nick doon. Loko ka talaga. Matulog na nga tayo. Maaga pa tayo gigising bukas. Mamaya na, pagbigyan mo ko. Ginising mong pinagmula ng baby tapos bigla kang matutulog.